yung mga nagsasabi na I came from a poor family, hindi ko na kayang umangat. Gusto ko rin sana magkaroon ng ng content about dun sa school na pinanggalingan ko nung high school. Sige, share ko na rin dito. Ay, di ba, nabanggit ko na, I came from a poor family, talagang mahirap. Province mo ay? Albay. Yun, by the way, province ko is Albay. I'm a Bicolano. Ito rin, Bicolano rin to. Tanduanes. Yan. Para sa akin, hindi ko siya matanggap na dahil mahirap ka. That's it. That's it. Hindi eh. Unang-una, nung elementary ako, nagkaroon ako ng scholarship nung high school. Nabuhay talaga ako sa scholarship, guys. Nung elementary ako, nakapag-exam kami sa isang school na managed by nuns, na mga madre. Tapos yung school na yun is just really intended for the poor. Actually, ang ano pa nila, poorest of the poor. Di ba? Sobrang exaggerate. Talagang pinakamahirap sa mahihirap. Yun lamang yung mga bata na pwedeng mag-aral doon. So, lahat ng mga nakasama ko sa school na yun, may kanya-kanyang kwento na ang iba naging magsasaka, kaya nga matatanda na sila nung nag-high school. Yung iba, no read, no write. Doon na natuto na magkaroon ng skills. There's really a hope. There's really a hope para umangat yung buhay mo lagi. Kahit nandun ka pa sa pinakasadsad na point ng buhay mo, na sabihin natin na tumutulong ka sa pagsasaka noon, or hindi ka nakakapasok sa klase, no read, no write, still, nakapasok dun sa school namin kasi nagbinigyan ng opportunity ng mga madre. O sabihin na natin na selective, na iilan lang yung mga bata na mabibigyan ng opportunity para magbago yung buhay nila. Pero yung mentality na yun na dahil mahirap kami, mamamatay na kaming mahirap, I cannot really comprehend that. Although hindi ko in-invalidate, but I think you should give yourself a chance. Give yourself a chance na possible pang magbago yung buhay mo. Hindi man in the same way na nagawa namin or nagawa ko na nag-aral ako, nakapagtapos ako. So, I was able to have a lot of opportunity to work as a professional teacher. There could be another way. Yung hirap kasi, nandun na yun. Ang tanong na lang dyan is, what can you sacrifice? Anong gagawin mo? Para makaalis ka doon. At kung mahirap ka, ano pa yung mga mahihirap? Ito yan eh. Kumbaga, compare na natin yung sarili natin sa ibang tao. Mahirap ka, pero okay yung pangangatawan mo. May karapatan ka magreklamo kung makakakita ka rin ng isa pang mahirap, pero disabled. Nagtitinda sa lansangan. Nagbebenta ng basahan, nagbebenta ng kung ano-ano, naglalako. Ang dami nga, sa social media, marami na kumakalat ng na ang laging conclusion ng mga tao, parang the more na wala akong karapatang magreklamo na napapagod na ako. Kasi kung napapagod ka na normal yung pangangatawan mo, 'di ba? Healthy, wag natin sabihin healthy, pero kompleto. Able ka talaga to work. Tapos yung tao na yun, makikita mo, masaya, nakangiti, na nag-aalok ng mga produkto nila, whether that's basahan or mga merienda. Walang paa. Pero nakangiti. So, gusto nilang patunayan. Mas pinapatunayan nila sa'yo na kahit ganito kami, dahil gusto ko makapagtrabaho, gusto ko magkaroon ng pera, lalaban kami. Okay, babalik ko sa inyo yung pipiliin mo na lang ba na manatili dyan o lalaban ka rin? Hindi talaga, huwag natin gamitin yung word na kakayod eh. Kasi lahat naman tayo, we're trying na makapag-earn. Pero kung ilalaban mo yung pangarap mo, kahit ano eh. That's the start eh. That's the start. That's the fuel. Hindi, at saka kahit anong circumstances, pag gusto mo talagang ilaban, gagawa ka ng paraan eh. Oo. Gagawa ka ng paraan. Kahit anong dadaanan mong butas. Yes. Gagawa ka ng... Best syempre yung legal Yun lang, oo. Sana guys, maging legal kasi we also believe in karma, di ba? Na may good karma, may bad karma. Whatever we do, there's always a reciprocal nung ginagawa natin. It reciprocates to us. Kapag magandang nilabas mo sa mundo, yung energy na yun, may maganda rin ibabalik sa'yo. Pero kapag pinili mo na gumawa ng mali,
mararamdaman mo yun na yung bumabalik sa'yo parang hindi rin enough. Hindi ka rin sasaya. Hindi ka rin masaya. Ayan. Tapos like kang worried. Yes. Kasi baka may umaabang na sa'yo. Mga ganyan, diba? Kasi hindi siya maganda. Totoo. Parang na-experience ko. meron akong kaibigan na sobrang bait niya. Na, mas hoping ako sana ganun magawa ko rin yun. Meron siyang kaibigan na sinasama niya rin sa production niya. Ano yun? Walang idea yun pagdating sa videography, photography. Assistant lang. Huwag taga-bantay ng gamit, taga-buhat. Di ba? Simple lang. Taga-buhat. Pero ngayon, meron na tayong mga PA, mga assistant ng mga nasa production na shooter na rin. Mga photographer, videographer. Kasi, naturuan sila. Ayun eh. Kumbaga, meron talaga mga, no read, no write, no, na nagkaroon ng opportunity. Huwag na tayo lumayo. Diwata. Diwata Pares. Diba? Sorry, hindi naman namin ginagamit si Diwata just for us to gain views. Pero, si Diwata, siya yung isa sa mga kilala at saka perfect example na mahirap. Talagang wala. Nakatira sa ilalim ng, tama ba? Nakatira sa ilalim ng tulay. See guys, nakatira siya sa ilalim ng tulay pero he did everything para lang marating niya kung ano yung narating niya ngayon. Kung ano man yung achievements niya ngayon, he deserves it kasi he tried. Nakwento niya yun sa Tony Talks na. Panood ko yan. Oo. Na iniipon niya kahit paunti-unti. So guys, tama rin si Sir Chinkitan na if you really want to have a better life financially, you really have to establish the mindset of saving. Number 1. Kahit gaano pa yung kaliit. Ako guys, maliban sa sa savings ko, sa insurance ko na multiple insurance na meron ako dyan 2 garapon. Isa para sa mga piso, isa para sa mga 5, Gs, 20. So, bakit ko siya ginagawa? Kasi, gusto ko lang magkaroon ng mindset na natatabi pa rin ako, maliban doon sa mga tinatabi ko for future purposes. And, minsan, nakakatawa lang na, ay, kulang ako ng piso, kulang ako ng Gs. Kukuha lang ako doon. Kasi piso lang naman. Oo. Pero yung point na, it's still, it's still a mindset of saving Pwede talaga simulan. Basta kahit magkano. Oo, kahit magkano. Mamamalaya mo na lang kapag napuno yung jar, ay, ganito pala kalaki yung naipon ko. It might not be too big kasi tigpipiso lang naman yun. Still, Meron ka magagamit kasi for future. Oo. Ang goal naman kasi guys ng savings is number 1 is to build the habit. Hindi talaga, alam nyo guys, hindi nyo kailangan na malaki agad ipunin yun. The goal is to build the habit of saving regardless kung magkano iniipon mo. Hindi mo kailangan, kasi dadating din yung point pag may opportunity na dumating na sa'yo, you earn na malaki, and then saka mo taasan. Pero kailangan ngayon, ini-start mo na yung habit na yung paunti-unti. Let's just be realistic. Yun lang. Hindi pwede na, magtatabi ako ng 100 daily or weekly. Wala. Pag hindi kaya, wag. Start ka sa piso. Totoo yun. Piso lang, okay na yun. At least totoo. At yung habit. Kasi eventually guys, pag nabuild nyo yung habit, ma-addict na kayo. Totoo. Nakaka-addict mag-ipon. Like, paunti-unti. Kunyari, ~5 piso lang. Tataasan mo na yan, 10-10, 20-20. Hanggang sa, since na-addict ka na mag-iipon, maghahanap ka na ng ibang opportunity para dagdagan yung ipon mo lalo. Yes. Ganun kasi siya. So, the first thing that you need to do is really build the habit of saving. Regardless kung anong sitwasyon mo, anong tawag nito? Anong amount. Yes. No? Ganun, guys. O, sabihin ng mga viewers natin, paano pag sakto lang talaga? Wala, ganyan. Number 1, manage your income. Alamin mo magkano talaga yung totoo mong gastos per month. List it. Okay? Listahan natin ano ba talaga. And then assess yourself, alin dun yung mga expenses na pwede kong tanggalin. Kasi baka merong mga expenses dun na pwedeng tanggalin, di ba? Yep. So, in that, yung pwede mong tanggalin na expenses dun, you can allocate that to your savings. So, it's more of parang assessing your finances talaga at first before kayo
makakapag-start mag-ipon kung tingin nyo sakto lang talaga yung income nyo. Assess, and then saka kayo mag-decide. Yes. Actually, eto, habang nagsasalita si F, meron ako kasing, meron din akong spreadsheet sa Google Sheets, na nandoon yung monthly income ko. Ginagawa ko to, guys. Like, as in, January, February, March, April, May, especially this year, ginawa ko siya na nakaka-addict nga actually kasi lagi ko siyang ina-update from time to time kapag may papasok sa akin na projects, magkano yung natanggap ko, automatic update ka agad to para makita ko rin, ito pala yung kinita ko or ito yung income ko for this month, ito rin yung kailangan ko, ito rin yung expenses na kailangan ko ma-address, magkano na lang din yung natira. Okay? So, pero guys, ang ginagawa ko naman, halimbawa pumasok sa akin project, 10,000. Hindi ko dinedeclare as 10,000 dun sa May part nun, let's say 8,000, yun yung dinedeclare ko. Kasi parang yung 2,000, na-save ako, meron din ako para sa sarili ko. Kumbaga, hindi ko na sinasama dun sa expenses ko din na yung parang reward ko sa sarili ko. Actually, hindi nga reward eh. Gusto ko lang may pocket money ako from time to time na kailangan ko lumabas, may emergency fund, andun yun. Ganun. Oo, pero ganun guys, no, to add lang, when you are doing business, at first talaga, hindi mo pa sasahurin sarili mo. Yes. Wala talaga. Wala talaga. Yung pera na makukuha mo from your business, kailangan mo siyang ibalik sa negosyo. Kasi, kailangan mo siyang i-scale. And then, rule ng business, no, 10% of your income lang dapat, 10% of the profit, yun lang dapat mapupunta sa'yo. 90% dapat sa business ulit. Yeah. Para ka nagpapalaki ng anak. Ganon. So, at guys, sa business din, it will take 5 years para malaman mo kung profitable or successful. Yes. Hindi lang successful, pero nakikita mo na yung trend ng kita mo or ng ng business mo. Kung paangat ba siya or pababa. That's the deciding time talaga kung should I continue or no? Or do I need to re-strategize yung ginagawa ko? And ako naman sa akin, yes, 5 years kasi I started 2019 as part-time photographer, videographer. Ngayon, full-time na ako. Awa ng Diyos. Okay naman. Okay naman. Yes, okay. And it's very important din na, yun nga, yung niche. Actually, totoo. Kaya lang, yun nga, uubuhin ako kapag nagsasalita. I-narrow down mo din yung niche talaga. Hindi pwedeng, server ka for all kinds of people or clients. Ang target ko, guys, sorry to say, companies, corporate clients talaga, CEOs. Maliban sa dahil nandun yung pera, pero mas madaling kausap, very objective, and clear ang vision pagdating sa outputs na gusto nila. Hindi ko sinasabing hindi clear sa sa mga weddings, birthday, pero it's a memory kasi. So, it's demanding. Hindi lang demanding, subjective. Ano ba talagang gusto nilang makita doon sa video? Yes, there's always a template na we can follow. There are shot lists na ito yung standard na pero baka mamaya, yung nasa isip mo na okay na to, may hinahanap pa pala silang iba na dapat nakuhanan mo pala. Yes, it's dapat accountable ka doon. Pero, yun nga yun, na hindi sa lahat ng oras, yung vision ng clients sa mga celebratory events like birthdays, debut, weddings ay clear compared sa mga companies na this is the marketing material that we need, ito yung gusto namin makita, ito yung goal, that's it. Tapos, pag nakita nila yon, maganda yung pagkakagawa mo, wala nang usapan. Siguro minor revision, may gusto lang tanggalin, dagdag. Pero basta clear sa kanila, nakita nila doon yung vision na meron sila sa video na ginawa mo or sa project na ginawa mo. Tapos ang usapan. And the compensation is also better. Yan lang naman. Kaya I decided to have that niche more on interviews. Ito talaga yung common na projects ko. Interviews, testimonials,
promotion. Kasi gusto ko, makilala din ako ng mga brands na, ito, Mixshot Studio. Ito yung ginagawa niya. Kasi kapag, all around, pero all over the, sa business mo, mahihirapan ka malaman din yung identity mo. Sino ka nga ba talaga? Diba? Parang you're building your brand. Yes, you have to build your brand din talaga. Sobra. Ayun, so yun nga, going back, it will never be an enough reason for me until now. Baka may mga ma-offend, pero I'm challenging you din in return na pipiliin mo lang ba talagang mag-settle Diyan. dahil mahirap ka na, or mangangarap ka na mag-move forward, gawin yung best mo na saan nga ba ako magaling, ano bang pwede kong simulan para maka-move forward ako. But together with that, yung discipline mo rin pagdating sa pera, kailangan mo talaga simulan kahit gaano pa kaliit or kalaki yung pera na natatanggap mo. Guys, I'll give you additional lang. I have a client before, 6-digit earner, pero walang savings. Number one reason is mismanagement of money. And hindi niya na-build yung habit of saving nung maliit pa lang yung income niya. Kaya hindi siya nakapag-ipon. So, nung lumaki yung pera niya, lumaki din gastos. Yeah. So, well, that's parang It's a common trend. Common trend. Pero if you can build your habit of saving, kahit maliit pa yung income mo, ano pang mangyayari pag malaki na yung pera mo? Yeah. You are unstoppable ka na kapag magaling ka na mag-ipon. Baka mas marami pang opportunities na magbukas sa'yo if you have the money already. Di ba? Totoo. So, ayun. And masarap to. Baka gusto mo. And don't change your lifestyle din pala. Because once you earn bigger dun sa previous income mo. Kasi, you have to, parang sa mga napakinggan ko na mayayaman, you have to also wait for additional 5 years na, halimbawa, from 30,000, tapos nagkaroon ka ng income na 100K every month. Kailangan, dun sa 100K na yun, for the 5 years span, hindi ka dapat magtaas agad ng lifestyle mo. Kung ano ka sa 30K, ganun mo muna sa first 5 years ng 100K. Meron. Kasi ang mangyayari, dahil na-maintain mo yung 30K lifestyle, ang laki ng savings na may tatabi mo. And then, once na after 5 years, nag-decide kang mag-upscale ng lifestyle mo, the more that you will have the drive to do more. And yung mga money rin na naitabi mo, you can allocate that for other possible income na naman ulit. So, ganun siya. Kwento ko din, guys. I have a client before. Nag-work siya sa BPO. So, hindi natin pakalanan yung company. Estudyante ko rin siya before. Tapos, ang income niya, okay lang, mga 20 plus, ganyan. Nung na-promote siya, umakit yung income niya ng 2.5 times of laki of his income. So, almost 50 to 60, ganyan. Wala pa yung overtime doon. Yeah. Tapos, ang unang-una niyang ginawa, minessage niya ako, "Sir, turuan mo ako mag-invest." Parang ganun. Then, yung income niya, part of that increase, ininvest niya. Tapos, yung lifestyle niya stay. Hindi siya bumili ng sasakyan, hindi siya nag-down para sa bahay. Tapos, sabi ko, ano kinakain mo na ngayon? Ganun pa rin, sir. Nagkukwek-kwek pa rin ako sa tabing kalsada, ganyan. Yes. Babaon pa rin ako. Wala naman masyado nagbago. Ganun, guys, ang goal. Yes. So, I understand na gusto natin maranasan yung mga buhay na gusto talaga nating maranasan. Pero, at first, kailangan natin mag-sacrifice. Konting tiis muna. Delayed gratification. Oo. Totoo yun, guys. Ako until now, yung mga kwek-kwek, mga ganyan, nag-enjoy pa rin ako sa mga ganyan. And, eto, even dito sa bahay, yes, we cook. Most of the time, I cook or yung partner ko. Pero may times din na, kapag sunod-sunod din pala yung araw na masarap yung kinakain mo, mamimiss mo rin talaga yung mga comfort food. Like dilata, for example. Yung sardinas. Buhay kami dyan. Talagang,
nakakamiss pala. May times na kaya hindi kami nagpapawala ng sardinas sa even tuna, mga dilata, hindi dahil sa para makatipid. Pero doon kasi lumaki, no? doon ka lumaki. pag nasanay ka pala sa ganung mahirap din siya i-let go. Ngayon kami guys, no, magkasama kami sa dorm before. College din. Ngayon mga pagkain namin, mga kanton, may kanin. Ako until now, hindi ko ma-forgo yung hindi, na-forgo ko na pala kasi nga I have to lessen din yung pagkain ng pancit canton. Pero sobrang nakatulong sa akin sa survival mode ko yung payless, yung big pancit canton. Talagang yun yung bumuhay din sa akin mga times na wala akong Tapos, bibili lang kami niya ng bigas. Ayun na. Carbo. Oo, butik na yan. Makasurvive lang talaga yung buong linggo mo. Yes. Kasi that time din, nung panahon na yon, hindi din naman, nasusupport naman ako financially kasi only child ako. Pero hindi ko na pinanghihingi yung mga gagamitin na specimen project, ganyan. Kasi gusto mo rin makatulong dun sa parents mo. Kasi syempre, magre-retiro din naman sila, kailangan nila ng pera. Ganyan. So, yun, nagtitipid talaga. Tipid sa pagkain para may pambili ng gamit sa school. Pati yung mga damit-damit, yung mga sapatos na ganyan, yung pang-alis mo, hindi ko na hinihingi yun, guys. Talagang iniipon ko yun, hindi ko na siya hinihingi. At saka magastos yung biology, kung alam niyo. Magastos. May babalikan natin yun. Ayoko nang balikan. Oo. Masalimuot. Buti na lang, mura lang tuition fee dun sa school na. Yes. Buti na lang, wala akong tuition na binabayaran. Ako mga 2,000 na siguro. Per sem. 2013 to 2000. Tayo ba yung pinakamalaki? Umabot tayo ng 2,500 Oo. Course natin. Kami pinakamalaki sa buong school. Ng tuition. 2,000. With that? Yeah, with that. So, thank you guys. Please stay tuned sa mga susunod natin na episodes, sa mga susunod natin na podcast series. It's me, Mikael, and together with me, Francis Angeles. We are both financial advisors and business men or entrepreneurs. And so... support. Mga social media. Social media guys. Angeles Francis sa IG and TikTok, Angeles Francis lang din. Facebook, Francis Angeles. So, yun lang. Guys, follow nyo to kasi meron siyang 60-day challenge. Yes. Na where you can learn how to manage your income or yung untitled ko nga doon, Personal Finance Empowerment Journey. So, it's very important guys and it's very beneficial para sa inyo. Kahit sa akin, pinapanood ko yun. Minsan napapareflect ako, tama ba yung ginagawa ko? Ayun. So, may makukuha ka talaga guys. At saka very hindi siya intermediate level. So, pang beginner. So, if you're a beginner, learning how to manage your money, then, yun. Follow lang po kayo. Everyday ako nagpo-post for 60 days. Nas day 9 na ako today. So, panoorin nyo guys ha. Follow na. Okay? Bye! Bye!